Okay, hello. Good day sa iyo, Aquarius. At sa iyo ang reading na ito para sa Setyembre, no? First quarter. And then, titignan natin ang iyong love life at kapag may oras pa po, titignan natin ang iyong career, no? So, para sa iyo to, Aquarius, no? So, kung bago ka nak, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? Ayan. So, titignan natin ang iyong ano, no? Pag-ibig muna siyempre, ayan, para po kay Aquarius. Last time kung napanood niyo na po ang ating August reading, no? Napakaganda po ng reading ninyo. Para po kay Aquarius sa September 1 to 7. Wait, guys. September 1 to 7 para po kay Aquarius. Ayan, may tumatalon na. Ang daig, kunin natin to. May justice ka na. Oh, fairness ka agad, no? Kunin na natin to, no? Page of Swords, ayan. Para po kay Aquarius, wait guys, para po kay Aquarius. Sa kanyang pag-ibig, ayan. Let's see ang iyong pag-ibig. Para po kay Aquarius, sa kanyang pag-ibig. Para po kay Aquarius, ayan. Temperance in reverse. Para po kay Aquarius, sa kanyang pag-ibig, sweet God. Para po sa kanyang pag-ibig, sweet God. Oh. You have the shadow side in reverse. Parang devil yan sa atin, no? Sa tarot, devil. Ayan. Capricorn energy. Okay, so tignan pa natin para kay Aquarius po. Wow, may King of Cups ka na ka. Very nice. Para po kay Aquarius. Ace of Cups. Oh, may bago kang pag-ibig. Pwede itong Pisces, Cancer, Scorpio. Kaagad ang nakita natin magandang paparating sa'yo sa September. No? At asahan may justice ka rin kaagad. No? So, tignan natin. Dali, mamaya na-excite ako. No? So, kuha muna tayo ng iyong Romance Angel Guidance. Romance Angel Guidance, pengi pong mensahe para kay Aquarius. Ayan. Keep an open mind. So, tignan natin, no? Kailangan ko ng panturo. Okay, thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide this reading. Only good energy will come. Yan. So okay. So, kitang-kita rito, ang pag-ibig mo is, parang sabihin naman natin is very fair naman, no? May hustisya. Ang unang linggo mo ng Setyembre parang magdadala sa'yo ng malaking changes sa buhay mo, no? Nagsisimula ito sa paghahanap ng hustisya, no? Parang you're seeking justice, no? At lalo na kung may mga hindi ka nalutas na problema or issue mula sa iyong nakaraan, no? Kumbaga, para magkakaroon ka ng katanungan or mararamdaman mo yung napumapanig sa iyo, no? Sabihin natin hindi lang yung justice, hindi lang yung tao, no? Parang lahat is bumabalik sa iyo ng positive, no? Pwede rin na may mga mahalagang pag-uusap din na mangyayari because may Page of Swords ka rito, nak. No? Sa maari yung pag-uusap na yan is maaring connected si Libra, no? At yeah, Libra pa na nakikita natin, air sign, no? So,
regarding that, parang may dapat ayusin or sabihin natin may separations energy na inaayos kang document, it will came to you positive nak, no? Kung nag-aantay ka ng mga court decisions, it will came to you positive, no, Aquarius. At kung may document kang inaayos na matagal na, asahan mo na darating na ng September yan, no? Pero meron din ano, no, meron din tayong nakikita na isang bata, sabihin natin teenager na may gustong itanong sa'yo, parang he got a prying eyes o sabihin natin may isang bata na ang mata is nakatutok sa iyo. Sabihin mo na baka naakit sa iyo Aquarius, no? Pwede ring sabihin na itong page of swords na to, ito yung magkakaroon ka ng kalinawan, no? Or sabihin natin sa mga medyo may mga blockage na sitwasyon ka, maiintindihan mo daw 'yan sa September. At nakikita natin yung magsisimula ka, mararamdaman mo yung pakiramdam na parang na very balanced ka, no? But at the same time din, may pagka-mainipin ka sa September because ang iyong temperance is reverse, no? So, makakaramdam ka ng parang tingin mo is sabihin natin na nawawalan ka ng balance, ng control, or masyado ka maiinipin it's either na medyo maiinisin ka, it's either sa persons mo, no? Or sa people around you. So nakikita natin ilan yung mga issue rito na maaring magmula ng parang denial. May nakikita rin tayong denial dito sa'yo. Parang may denial ka rin na parang acceptance yung regarding about yourself. Sometimes sina-self-sabotage mo ang sarili mo. Minsan nawawalan ka ng sarili. Hindi ka masyadong approve of yourself. No? For instance, yung malaking bagay at sinabihan ka ng maganda, sabi mo, hindi naman, no? Yung ganong mga style ba na malilit na bagay, parang you are disapproving with yourself, no? So, ano mangyayari sa'yo? No, pag hindi mo ina-appreciate ang sarili mo, no? Kasi meron tayong konti na you're not appreciating yourself dito, parang losing self-confidence ka, no? So, make sure napanood mo na 'to. So, mas lalo mong dagdagan ang pagmamahal mo sa sarili mo dahil sarili mo lang ang makakatulong sa'yo, no? So, but which is good here kasi mayroon kang malaking changes din. Since going dito sa pagkawalang tiwala sa sarili, yung parang you are not approving yourself or you may guilt ka rito sa devil na 'to, no? Parang makikita naman natin magbabago rin naman 'yan, 'no? Kumbaga panandali ang ano 'yan, medyo siguro dismayato ka, 'no? Or sabihin natin na may konting guilt ka na sa nangyari sa isang sitwasyon, pero magbabalik din naman, 'no? Kumbaga huhupa rin. So, meron din tayo dito na magkakaroon ka rin ng malaking pagbabago. May Knight of Cups na darating sa'yo. Or sabihin natin ang iyong Prince Charming, ito yung nagpapahiwatig din ng isang romantic na alok sa'yo, no? Ayan yung pwede yung pagkakasundo ninyo. Siguro may separation, siguro sabihin natin nagkahiwalay and then parang nakita natin matapos kasi parang this is justice para may battle kayo or you getting separations pero at the end magiging magkaibigan pa rin kayo, no? Parang nakita natin you're still gonna be friends, no? Kahit na sabihin mong may separations na maayos at may nakita nga ako medyo isang bata lang na may nagtatanong sa'yo. Ito nga siguro na maayos naman nag-separate. Kumbaga, legal battle din na nag-separate pero it seems na yung mother yung itong binatilyong ito na nakikita natin parang nakatira sa papa, no? And that's why itong batang ito is parang yan yung namamagitan sa inyo na you're still connected even though na separated kayo, no? Actually this is a reality, no? Na nakikita natin dito, at least maganda ang pinag-usapan ninyo kasi it came out positive, no? Although itong battle niyo siguro, no? You found the justice o baka nakikita I could feel din na maaring siguro yeah, I'm sorry. Parang nakita ko na siguro itong batang ito from father na nakuha mo. Parang gano'n, no? Pero before they been together and then ngayon parang nakuha mo, maybe you win the battle, no? But at the same time, you're still friends na nakikita rito. Kasi maganda ang prinsipyo ni
isang matured naman itong sabihin natin kung ito yung ex-husband mo, isang matured naman siya na actually parang thinking of the future dito. So medyo malaki na 'tong ano ninyo 'no, matagal na siguro kayong naglalaban sa korte niyan regarding your separations or annulment ninyo. You're gonna find justice here 'no, Aquarius. And then nakikita mo ito anak niyo nga ito nak ni Pisces, Cancer, Scorpio, 'no? Na so itong binatiling ito dati nakatira siguro sa papa, ngayon parang parang mas nung ano kumbaga nakuha mo siguro kung babae ka nakuha mo 'to siguro 'no? 'Pag lalaki ka siguro because the energy doesn't have any sex 'no? Ang soul natin walang sex. So, ayan, so far nakikita natin, yan ang sitwasyon mo na. Pero may nakikita din ako, may bagong, ah, itong Pisces, Cancer, Scorpio na connected sa'yo, ex-husband mo, maaring ex-husband mo to, parang may bago na ring ano, may bago din. Parang sabihin natin, itong Sagittarius energy rin. Ah, yeah, parang ano, ayan, nakikita ko yung ano, yung sitwasyon dito. Mukhang ang bagong ano, bagong kinakasama nitong ex mo is Sagittarius I think or parang isang fire sign energy na maaring naging dahilan din ng inyong separations or sabihin natin na medyo hindi magandang energy ng madrasta kaya siguro gusto rin ng anak mo na umano sa'yo, no? And sabihin natin medyo isang pasaway ang madrasta siguro or ang asawa ng husband mo, no? Pero the two of you are still together, uh, treating each other as a friend, which is magandang sign ng paghiwalay, no? So nakikita mo, ganyan kayo, no? Ganyan ang posisyon. So ibig sabihin, maganda yung samahan ninyo, no? You're still ano. So might be ang anak nyo is air sign also, no? So nakita natin may bagong pag-ibig. It could be ang Ace of Cups dito is sabihin natin may darating sa yung bago, no? Na tao rin. So, nakita ko yung story mo rito, medyo isang sabihin din natin na siguro nga third party ang paghiwalay pero it's been a long time, no? Kaya lang medyo nai-involve ang asawa mo siguro, ang asawa ninyo. Pero hindi kayo nagpapatalo. The two of you are thinking sa welfare ng bata, no? O may maayos kayong pag-uusapan maski hindi yung sa korte mismo na pag-ano, at least maayos kayo nag-uusap, no? Yan ang maganda. So nakita natin may bago kayong simula after nyo makuha yung naramdaman mo yung you are being justified, no, Aquarius. Ang maganda is yan yung bago nyong simula, being ikaw, being with your kids, and siya naman being a single, parang separated but still in contact, no, because of for the child's sake dito. Napakaganda maganda yung nabibuild yung samahan actually, no? So, kita ko rin dito sa mga single naman, ang linggo sa'yo yung tungkol naman sa paghahanap ng katotohanan or sabihin natin paglilinaw na kung ano talaga yung gusto mo sa pag-ibig because of the justice dito, no? At saka ang page of swords dito, no? Ito. Ito yung sabi na parang you are thinking ano ba talaga gusto mo. Hindi mo hindi mo alam kung anong gusto mo. Anong katangian ng lalaki ang gusto mo. Parang yung naghahanap ka ng clarity actually, no? Or kung ano yung totoo sa kung talaga ang gusto mo sa pag-ibig, kung anong klaseng lalaki, anong klaseng babae, kung anong setup pag nagkaroon kayo ng relasyon nyo. Parang medyo you are seeking for truth and clarity, no? Sa mga single. Ngayon, maaring meron ding pakiramdam mo yung medyo naiinip ka na, no? Because of the temperance, maybe nababagot ka na rin maghanap ng the one mo, no? Aquarius. So medyo nawawalan ka ng balance sa ganyang bagay dahil diyan sa kawalan ng dahil diyan sa pagkamainipin, no?
because of the temperance in reverse dito, parang kailangan mo ring actually harapin yung sarili mong issue muna. Kung or sabihin natin yung insecurity mo rin, parang andiyan din. Siguro bago ka makahanap ng isang healthy na relationship or isang healthy na ka-partner, make sure alam mo ang gusto mo, no? Make sure na you are loving yourself first. Kasi if you are loving yourself actually, you are attracting the persons that you like, na makikita nila you are very romantic. So parang sinasabi rito is parang love yourself first muna, no? Bago ka makakuha ng isang magandang relasyon or sabihin natin bago ka maka-attract ng isang healthy relationship o isang isang healthy na katuwang sa buhay or na para mag-build ng healthy relationship. So you need to love yourself muna. Mag-focus ka daw muna sa sarili mo at the moment. No? Because nakita natin dito, medyo you need to ask yourself also na kasi medyo yung pagiging anoy mo, yung madaling galit mo, yung mainisin ka, no? Mararamdaman mo yan this September. So you need want to balance that, no? Dahil baka mamaya kasi ito na yan lang naman problema mo oh. Yung medyo annoyance, yung pagkawalang inip, parang we are taking control on our hands, no? Pag kasi parang tingin natin your person has been yung nire-ready na ng universe to come to you. Kaya lang pag sometimes yung nagiinip ka, we're always questioning when he's coming, napapatagal, no? Because ang gusto ng universe, you need to focus muna sa sarili mo, saka darating si love life mo, no? Ayan, kasi bring back your kasi sine-self-sabotage mo sarili mo Hindi naman porket wala kang love life ibig sabihin hindi ka na maganda, hindi ka na maano 'no, ibig sabihin wala kang ng karapatan umibig. So siguro may pananaw tayong ganyan. So you are wala kang tiwala sa sarili mo 'no, lahat tayo nilikha ng maganda 'no. So have some self-confidence, para din mag-focus ka daw muna sa sarili mo kasi you need to show the universe na handa ka na 'no. Ayan ba magpa-parlor ka, ayan ba mag-ano 'no, yung spoil din mo sarili mo 'no, ayan magpa-parlor ka, mag-spa ka, parang do something for yourself on September. Siguro 'yan din mare-realize mo ng September 'no. Sana mapanood mo ng maaga 'to. Kasi ito paparating na 'tong Prince Charming mo 'no, sa mga single 'yan 'no, ayan. So you need to improve yourself, you need to ask yourself kung anong dapat baguhin sa sarili 'no. Ayan, so be patient actually kasi nakikita natin medyo parang magiging bugnutin ka 'no. So, gano'n pa man 'no, nakita natin yung maganda naman ang ending dito kasi inaasahan natin yung romantic na yung mag-o-offer ng love sa'yo 'no, is paparating na siya na medyo magdadala siya actually ng itong very matured relationship sa'yo. So, kailangan ayusin mo talaga sarili mo kasi ito na siguro ang the one mo o puwedeng siya na actually, ah, ang ready mag-commit sa'yo. So, to be fair actually 'no, to be fair na kailangan mo rin siyempre na ibalik mo yung tiwala mo sa sarili mo 'no, at isipin mo na yung bring back your self-confidence 'no. And sabi kasi isang karapat-dapat na isang taong ito ang ready mag-commit sa'yo 'no. So, paparating na, so maghanda ka. Ang gusto na lang ng universe is to focus on yourself. Bring back, free yourself sa fear, yung guilt 'no, takot, tanggalin mo 'yan 'no. So, meron kang new beginning actually 'no, 'pag nalabanan mo yung pagiging mo 'no, o sabihin natin definitely darating ang new persons mo. Nakita ko rin siguro September, andiya-diyan na yung energy. Parang magsisimula yung bagong kabanata ng buhay mo na when it comes sa yung love life, no? Sa mga single yan. Okay, sa mga may relationship naman, nakikita ko dito is parang sa yung relationship, sa mga may relationship, ito yung kailangan ninyong mag-usap na dalawa, no? Kailangan nyo mag-usap at kailangan kayong merong linawin sa isa't isa. Kailangan masinsinan, it could be heart-to-heart conversations dapat, no? Kasi andito ang justice mo at ang page of swords.
no? Uh, heart-to-heart conversations at honesty, no, upang makamit ang balanse at kalinawan ninyong dalawa when it comes sa inyong relationship. Maaring meron kayong hindi pagkakasundo o sabihin natin pakiramdam na out of sync kayong ganyan, no, because of the temperance in reverse dito. Dahil nga sa mga personal issue ninyo, no, na hindi pa nalulutas. So, the shadow here, andito ang shadow mo. Ito yung isang paanyaya na harapin nyo ang mga ito. Harapin nyo yung pinagkaguluhan nyo, harapin nyo yung mga kinakatakot nyo. Harapin nyo, no, sa confrontations. Wag nyong iwasan ang isa't isa, no? So, sa September din nakikita yung positive na balita. Parang sabihin natin may mga pagsubok na maaring maging daan din upang muling lagyan ng inyong pag-ibig. Parang muk, ah, muk, muling magkaroon ng spark ang inyong relationship, no? Parang may darating na romantic na gesture or magpapakita sa iyo ang iyong persons na magiging romantiko siya. At wag mong pagtawanan, wag mong sabihin ang corny mo naman, gano'n. Mamaya dalang ka ng parang bagong style ang gagawin niya para mas lalong mapakita niyang pagmamahal sa'yo. So make sure ha, maging ready ka. Dapat everyday mabango ka, dapat everyday is naka-smile ka. Kasi maso-surprise ka o baka ikaw ang gagawa niyan, hindi ang persons mo, no? Kasi parang maso-surprise ka, panibagong style ang gagawin niya para to prove yung pagmamahal niya sa'yo, no? That's nice kasi tignan mo may Ace of Cups ka rito, no? Plus ang Knight of Cups dito na nagbibigay ng this is a new beginning. So since you're in a relationship, no, mas parang ang gesture na 'yan, mas magiging matatag ang inyong relationship. Kuha mo? Galing, no? Sa mga separate naman. So ito yung nakikita ko dito. Nakikita ko rito merong huling sabihin natin nga huli yung pagtatapos na mahalagang kasunduan na sabihin natin yung naganap, no, because of the justice dito. Ito yung oras na parang isang tapat na usapan, no, upang makamit yung mga kalinawan, no. So yung kanina, in-explain ko kanina yung matagal na siguro nagbabattle, and then ito naman yung sa mga kakaseparate lang, no, sabihin natin na maaring merong kayong dapat na pag-usapan, pagkasunduan alang-alang sa isang bata or alang-alang sa inyong mga anak or alang-alang sa baby ninyo siguro, magiging maayos naman. At puwede rin sabihin ito yung oras na dapat kayong mag-connect sa isa't isa. Kasi parang naapektuhan na rin ang bata. Kasi may bata parang nakatingin sa inyo, nagtatanong, "Bakit wala si daddy? Bakit wala si mommy?" 'No? Parang September is the right timing na dapat na magkaroon kayo ng kasunduan o kalinawan sa inyong sitwasyon even though na you are separated, 'no? So nakikita natin ang proseso ay maaring maging magulo at very emotional because of the temperance here in reverse, 'no? Kumbaga nagpapadala medyo intense din kasi magpapadala tayo ng kasi syempre first pa kaya medyo intense siya, no? Lumalarawan talaga ang temperance dito, no? Yung pagpipigil sa sarili. So medyo parang galit ka pa niyan, no? Kasi pero kailangan you need to let it go na kasi para isipin mo is para sa ikabubuti ng inyong no, ng inyong paghiwalay, kabubuti ng inyong anak o yung sabihin natin kabubuti ng people around you na nakasandal sa inyong dalawa, no? So kailangan harapin niyo 'yan, 'wag kayong magtaguan, no? Kailangan pag-usapan ng maayos dito o kailangan mo humingi ng sustento, 'yun ang tamang panahon, no? Itong September. So mare-realize naman ng persons na may talagang responsibility siya na dapat ibigay sa'yo, no? So, ang pinakamagandang mensahe naman dito, nakita na magiging maayos. Kahit sa gitna ng paghihiwalay ninyo, may darating na bagong simula sa bawat isa sa inyo, no? Kasi clear yan, no? This is a new person who's coming, no? It's already on the air, no? Kita mo? Ayan na, oh. Tsaka ito, ibang-iba to sa asawa mo. Talagang
it meant to happen siguro yung separations ninyo, no? Ibang-ibang tao ito. O sabihin natin, ikaw din Aquarius yung matiting ibang-iba sa asawa mo, sa mga asawa ninyo, no? So ito yung nakikita natin. Magbubukas kayo sa ibang ano no, sa isang sabihin natin, magbubukas kayo ng isang bagong kabanata sa inyong buhay. At some of you naman may nakikita tayo na may reconciliations, no? Andiyan diyan yung magkakapatawaran, no? Parang may bago din kayong simula, no? Sa iyong dating partner. So, because by Knight of Cups tsaka Ace of Cups, no? Baka may reconciliations din. And, people change, no? So, bigyan nyo ng relationship. Kaya pala sinasabi rin, maging bukas ka sa pag-iisip. Keep an open mind, no? Yes. Yap, kapayapari. No? Dakara. Ko rin na to. No? Sorry, nag-Japanese ako. So, kaya pala. So, maari din ang mga, maging open-minded ka. It might be your soulmate mo na pala yan, no? Yung itong kaano nyo, yung makaka-associate nyo ng September. Kahit hiwalay kayo, but still, kahit ito siguro magkakabalikan pa rin kayo pag it meant to happen, kahit anong tago mo, no? Talagang may reconciliations na mangyayari. But anyway, so binigyan ka kayo ng ano no sa matagal ng hiwalay, sa singles, in relationship at sa kaka-separate lang. So para maliwanagan niyo ng maayos po no. So ang sabi dito, your soulmate may differ from your usual type and expectations no. So itong binigay na be open-minded din, mamaya ang dumating na person sa inyo, hindi mo siya gaanong trip, pero once na, o hindi mo gaanong crush, o parang ayaw mo, pero once na nakasama mo na siya, makikita mo siya pang ready mag-commit sa'yo. No? O sabihin natin, ito yung gabay din na keep an open mind na isang very importante na ipinapaalala nito yung ang pag-ibig ay maaring dumating sa mga paraan na hindi mo inaasahan, no? So maghanda ka na alisin ang iyong mga pag-aalinlangan, no? At saka pagiging temperance in reverse, in balance, no? So kailangan paghandaan mo 'yan, no? Alisin yun ang iyong mga pag-aalinlangan at maging bukas ka sa mga bagong karanasan mo, no? Aquarius o sa mga uri ng relasyon na hindi mo pa na hindi mo pa napag-isipan, no? So ayan, keep an open mind. Ayan, I hope na nagustuhan mo ang ating reading. Kung nagustuhan mo ang ating reading, ayan, i-like na po 'yan, no? So thank you so much. And God bless you po, no? And sana nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa inyong sitwasyon sa darating na Setyembre, mga hindi pa po nakakapanood ng Agosto, open pa rin po 'yan para ma-track po ninyo kahit dumaan na yung buwan. At least mata-track nyo, marirealize nyo, no? Ayan, maraming salamat sa iyo. Thank you, Aquarius, and God bless you. Bye-bye, Aquarius.